Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa maikling oras na ito ay meron tayong tatalakayin. Ito yung kabilang sa mga tanda ng kasawian. Ibig sabihin, ito yung tumutukoy sa mga katangian o gawain ng isang tao na maaaring magdulot sa kanya ng kasawian o pagpaparusa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. So sinasabi dito sa kitab na ito ay merong 11 katangian o gawain ng isang tao na magdudulot sa kanya ng kasawian o di kaya'y parusa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo mapabilang dito sa mga tao na ito na meron silang mga ganitong klase ng katangian o di kaya gawain sa kanilang pananampalataya. Unang-una sabi niya, ay yakuna harisan ala jam'il mal. Unang katangian na magdudulot ng kasawian o parusa sa isang tao ay ang isang tao na nagkakaroon siya ng matinding pagnanasa sa pag-ipon o pagpaparami ng kayamanan. Subhanallah. Hindi ibig sabihin na hindi dapat sa isang tao na hindi siya magmahal sa kayamanan o sa makamundong bagay. Kasi nature natin yun eh. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang katangian na pagmamahal dito sa makamundong bagay o sa mundo. Lahat natin merong ganun. Pero ang tinutukoy dito, ito yung tao na nagkakaroon siya ng matinding pagnanasa sa pagpaparami ng kanyang kayamanan. Na ang inaakala ng tao na ito, kapag nagkaroon siya ng maraming kayamanan, ay magiging forever na sa kanya ang kanyang kayamanan at hindi na nito mahihiwalay sa kanya. Yun yung binibigyan natin ng diin na okay lang sa tao na magmahal sa makamundong bagay, pero wag mong isipin na yung makamundong bagay na yun o yung kayamanan na yun na inaasam-asam mo, pinag-ipunan mo ng matagal na panahon dito sa mundo ay hindi na mawawalay sa'yo, hindi na mawawala sa'yo. Kasi darating ang panahon, yung pinagsumikapan mo na yon, na iniipon mo, pinarami mo yung kayamanan mo, hindi mo binigay yung zakat, yung karapatan ng iyong kayamanan, darating ang panahon na maghihiwalay kayo at hindi maging kapakipakinabang sa tao ang anumang kayamanan na ipinundar niya dito sa mundo, maliban lang na kapag ito ay ginastos niya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibinigay niya kung ano ang karapatan ng kanyang kayamanan. So kapag ganun ang katangian ng isang tao, ay makakatulong sa kanya yung kanyang kayamanan. Kaya pinupuri natin yung humahanga tayo sa mga tao na sa kabila ng kayamanan na ipinagkalob sa kanilang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagastos nila ito sa mga bagay na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung kinakainggitan natin na katangian ng tao. Meron siyang biyaya, meron siyang kayamanan, pero hindi siya naka-attach doon sa kanyang kayamanan upang makalimot siya sa tungkulin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ginagawa niyang paraan yung kaniyang kayamanan upang mas lalong mapalapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggugol nito sa mga kinalulugdan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang number 1. Pangalawa, sabi niya, antakuna nahmatuhu fi syahawati wallazati fi dunya. Yung magkaroon ang isang tao ng pagiging abala niya sa mga pagnanasa niya sa makamundong bagay, nagkakaroon siya ng syahwa, abalang-abala siya sa pagnanasa niya dito sa makamundong bagay, wallazati fid dunya, at yung kaluwagan dito sa makamundong bagay. Ibig sabihin, ito yung isang tao na yung buong buhay niya dito sa mundo ay nakatuon lang sa makamundong bagay. Yung syahwa niya, nandun lahat sa makamundong bagay, paano yumaman, paano magparami ng ari-arian, paano magkaroon ng Mercedes-Benz. Yun yung bagay na pinagtuunan niya ng pansin habang siya nabubuhay dito sa mundo. Subhanallah. Ibig sabihin, doon lang nakatuon ng kanyang pagnanasa eh. Nakalimutan na niya ang kanyang mga tungkulin, obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ay yakuna fahishan fil qawli mukaffaran. Pangatlo, sabi niya, ang pananalita ng isang tao ng may kabastusan
o mga masasamang salita. Fahishan fil qawli mukassaran. Yung pagiging bastos ng isang tao at ang pagpaparami ng tao sa kanyang pananalita na ito ay walang kabuluhan. Isa ito sa kasawian na binanggit sa atin dito sa kitab na ito, yung isang tao na mahilig siyang manalita ng masama sa kanyang kapwa. Mahilig siyang makipag-usap ng mga masasama, kabastusan, at napakarami niyang mga sinasabi na ito ay walang kabuluhan, walang kwenta, sapagkat hindi ito nagbibigay ng pakinabang sa kaniyang pananampalataya at sa pananampalataya ng kaniyang kausap. So kasama yun sa binanggit dito sa kitab na ito na tanda ng kasawian o pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Pang-apat ay yakuna mutahawinan fi salawat. Ang pagiging pabaya ng isang tao sa kanyang pagdarasal ng 5 beses o kasama ang Yaumul Jum'ah. Kasama ito sa binanggit sa atin na ito yung mga tanda ng kasawian na kung saan ito ay magdudulot ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao pagdating sa kabilang buhay kapag ang isang tao ay naging pabaya siya sa obligasyon niya kay Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagdarasal ng 5 beses. Panglima, ay yakuna akluhu min haramin wa syubahat wa suhbatuhu ma'al fujjar. Yung panglima sabi niya, kapag ang tao ay ang kanyang hanap buhay, ang kanyang pagkain ay mga haram. Kumakain siya, naghahanap buhay siya ng mga haram at saka yung mga syubahat. Ibig sabihin ng syubahat, ito yung mga hanap buhay na may pagdududa. Nagdududa ka kung hindi mo alam kung baka mahulog to sa haram. So mas mainam na tigilan mo yun kung alam mo na may pagdududa dun sa hanap buhay na yun. Wa suhbatuhul fujjar, at ang pakikisama sa mga taong makasalanan. So dapat na sinisigurado natin sa sarili natin na hindi tayo kabilang sa mga tao na hindi nila nilalayo ang kanilang sarili sa pakikisama niya sa mga taong makasalanan. Pang-anim ay yakuna sayyi'al khulqi, ang pagiging masama ng ugali ng tao. Kasama ito sa pinalalayuan sa atin, ang pagiging masama ng ugali ng isang tao. Pang-pito ay yakuna mukhtalan mutakabbiran fakhuran, ang pagiging mayabang, mapagmataas at pagmamalaki ng isang tao. Kasama ito sa kasawian na magdudulot ng parusa sa tao pagdating niya sa kabilang buhay. Pangwalo ay yamna'u manfa'atuhu anin nas, ang pagtanggi sa mga bagay na nagbibigay ng kapakinabangan sa mga tao. Ibig sabihin, ito yung klase ng mga tao na ayon niyang tumulong sa kanyang kapwa kahit na kaya din naman niya tumulong. Ibig sabihin, kahit may pagkakataon siyang tumulong, hindi siya sa bagay na yon. Aayaw siya doon sa bagay na yon, kahit na may kakayahan siyang tumulong. Maliban na lang, kung wala ka talagang kakayahan tumulong, ay hindi ka magiging mas-uliya. Pero kung kaya mo naman, isang simpleng bagay lang, hindi mo pa may tulong sa kapwa mo, nararapat na huwag mo palagpasin yun dahil sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangsiyam, ay yakuna kalila rahmati lil muslimin. Magkakaroon ng kakaunting pagmamahal ang isang tao sa kanyang mga kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, nawala na sa kanyang puso yung pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At pangsampu ay yakuna bakhila. Nagiging madamot na ang isang tao. So, dito na pumapasok yung pagiging madamot ang isang tao. At bilang panghuli, na binanggit dito sa kitab na ito, na kasama sa mga tanda ng kasawian na maaaring magdulot ng pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ay yakuna nasiyan lil maut. Kapag ang isang tao ay nakakalimot na siya sa kamatayan. So kapag ang isang tao ay hindi na niya inaalala sa kanyang sarili, na balang araw ay ililibing din siya, tunay na ang kanyang puso ay napapalayo sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kasama sa isang mainam na gawain mga kapatid, bago tayo matulog sa gabi ay paalalahanan natin ang sarili natin tungkol sa kamatayan. Kaya nga sa mga kalalakihan, sunna sa atin na dalawin natin ang kubur, ang libingan ng mga mahal natin sa buhay. Sapagkat sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang
dalaw sa kanilang mga libingan ay nagpapaalala sa tao sa kaniyang kamatayan. Kaya kapag ang tao ay palaging nasa kaniyang puso ang pagpapaalala niya sa kamatayan, tiyak na ang tao na yan ay meron siyang kayamanan sa kaniyang puso. Hindi man siya nagiging mayaman sa material na bagay, pero ang kaniyang puso ay ginintuan sapagkat palaging naka-attach ang kaniyang puso sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na alam niya na balang araw ay mawawala na siya dito sa mundo at dalangin natin si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo mapabilang dito sa mga tao na ito, na sila yung mga tao na meron silang katangian ng pagkasawi nila o pagpaparusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.